Nagbabalik muli ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang sinapit nga ni Nanay Alvi Vergara sa amo ng pamilya Ruiz na ito dahil pati nga maanak nila ay kasali sa pananakit kay Nanay Alvi Vergara. Dito nga natin makikita na talagang hindi nga makatao ang kanilang ginawa kay Nanay Alvi Vergara at ayon pa sa salaysay ni Franz Ruiz ay talagang binabaliktad nga si Nanay Alvi Vergara dahil talagang pinagbibintangan di umano na nagnakaw ito sa kanya. Ngunit wala naman itong matibay na ebidensya na mailabas kaya naman nang gagalaiti sa galit ang maraming netizen dahil sa kagagawan ng pamilya Ruiz na ito kay Nanay Alvi Vergara na halos hindi na makita o tao pa ba ang kanilang tinatrato kay Nanay Alvi Vergara. Dagdag pa nga ng maraming netizen, sumakit ulo ko while listening to her story. I can't believe that there are people who exist like evil. Thanks to the one who is brave enough to help Ate Alvi. We want justice for this case. Grabe, pati mga anak nila in the coming years, mga halimaw na naman mga anak nila kasi na-train ng mga impaktong magulang. Dapat talagang makulong ang mag-asawang yan at pati mga anak at kung menor de edad ay ipagtiwala sa DSWD. Grabing pananakit ang ginawa sa iyo, Ate Alvi. Dapat huwag kang magpapareglo habang buhay na makukulong ang mga yan. Meron din taga Bicol na parehas kayo ng sitwasyon sa pinasukang amo na bulag din siya at hindi na din makarinig. Ngayon ay habang buhay ang hatol ng mag-asawang kulong yung dalawa sa bilibid at nagbayad din ng 500K. Panoorin nga natin ang buong detalye at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat. Ay nareklamo na sa korte ng serious legal detention, pagmamaltrato laban kay LV. Totoo bang minamaltrato niya siya? Hindi po totoo yun, sir. Ipaliwanag ko po sa inyo lahat. Kung simula na dumating siya sa amin. Oo. Dumating siya sa amin ng 2020. Tapos 2020, hindi ba 2017? Ito pong kanyang ebidensya. 10 years na pong nawawala si LV, sabi ng pamilya niya. Ang kwento ni LV sa amin, nanggaling siya ng kulitan, nagdating siya ng asawa ko sa kulitan. Tapos pong sabi niya, yung asawa niya lasing biro, binubugbog siya, tumakas siya, buntis siya, nakunan daw siya. Yun ang kwento po sa amin. So sa madaling sabi, dinala siya sa akin. Pagdala sa akin, lihat namin talaga sa sa utak niya na kasi iba na yung pinagagagawa niya. Diba nga ano po, mga siguro ay mga 2 weeks pa lang kasi nagchatchang kami dito sa barangay 6 noon. Ninakawan niya na ako ng 12,000. Ngayon, pinapaalis ko na po siya noon. Sabi ko, kung ganyan din naman ninakawan mo ako na ganyan. Kasi tiwala mo gano'n siya sa kanya. Binigay ko sa kanya yung sobrang tiwala na siya nahawak ng susi ng tindahan ko. May record po ba yung pagnanakaw sa barangay? Meron po siyang walang record sa barangay pero may promissory note siya sa akin. Kasi ang ginawa ko, sige, para hindi ka na, kumbaga ang akin po, kasi ganito sir, bago siya pumasok sa akin, yung nag-itlog na EBH na truck, pumunta sa akin si John Paul. Ang sabi sa akin ni John Paul, ate, ang record niya sa San Jose, puro pagnanakaw. San Jose? San Jose. Occidental. Ngayon sabi ko, di, pang sa akin, isang page siya. Medyo may tama yung utak niya, magpaalisin ko dito sa amin. Sabi siya si Silo. Yun po ang akin. Sinabi ko sa kay John Paul na ako na lang bahala makausap. Total wala nakakakilala sa kanya dito, maliban sa akin. Sa madaling sabi, kinausap ko siya nung gabi. LV ako, sa San Jose pala ang record mo, puro pagnanakaw. Sabi ko sa kanya, ngayon, kako, bigyan kita ng pagkakataon para makapagbagong buhay. Tatanungin ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, pagnanakaw ko sa San Jose, ako lang ganun. Bigyan kita ng pagkakataon makapagbagong buhay. Dito wala nakakaalam, ako lang, na malikot ang kamay mo. So kako, kung maaari, huwag naman sa akin gawin. Well, Yun ang start niya. Okay. Yung po,
yung start niya, sir. Before niya ako ninakawan ng 12,000. Yung 12,000 na ninakaw niya sa akin, pinaunan sa tanggian ako na iwan ko yung bag. Pinauwi ko siya, pinakuha ko siya ng tubig na inumin namin sa tanggian dito sa barangay 6. Pagdating ko nung gabi, kasi tanghali na pagdating namin ng gabi ko na nabuklat dahil pagod sa tanghali, naku, wala na yung 12,000. Tinanong ko yung 12,000 kung nasaan. Sinaumaga niya pa namin sa akin yung totoo. Kasi ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko na pasok sa kwarto ko, walang iba. Okay. Sabi ko sa kanya. Ngayon po ma'am, kung nagkako siya, bakit niyo pinakulong? Bakit hindi niyo na pinaalis? Ay, ako po, sabi niya, ate, i-deduct mo na lang sa sahod ko. Ay, ako po bilang tao. Kasi dati po sa Mr. Di ang ginawa ko sa tanggol, kasi ikatas ko na lang sa sahod mo ng unti-unti. Saan mo dinala ang pera? Binigay ko dun sa kaibigan ko. Would you imagine na yung nagpasok sa kanya, doon niya daw binigay yung 12,000. Tinanong naman namin yung babae, sabi hindi. Pero sa palagay ko doon niya binigay kasi, nakita ko kinasok sa sahod, hindi naman pwede ko palagay natin. Okay, ang tanong ko po, bakit siya binubugbog ninyo daw po? Hindi po siya binubugbog dito, wala nagbubugbog sa kanya. Kung may nagbubugbog sa kanya, yung mga kasama niya, nag-aaway-aaway sila. Then, kasi doon po sila sa area na yun, tapos nakakandado yan dyan. Hindi ko naman alam kung ano nangyayari sa kanila. Wala nagbubugbog sa nagkaroon siya ng karelasyon. Hindi namin alam, nagkaroon siya ng relasyon na taga Santa Cruz. Ay, yung bata ay 20 years old. Lalaki? Lalaki po. Eh, tomboy sabi. Hindi po tomboy silbi. Babae. Meron po siyang kasama dito. Ipatawag ko po yung mga kasama niya para kayo din mag-interview sa mga kasama niya. Silbi po ay babae. Tapos ganito po, pag ako nangangayat ka, ano ako pinagagawa ninyo? Eh, sobra naman kayo ng pagkain. Kako hindi naman kayo kulang sa pagkain. Pero nung dumating po siya dito, hindi naman siya bulag. Nung dumating po siya dito, hindi po. Ganito ba nangyari? Sir ha, di ganito. So bakit po nabulag? Ay, nag-away nga po sila ng kanyang ng boy ko na isa kasi ginamit niya daw yung panit na magamit ng bata dahil umuwi yung bata pag-uwi niya yung kanyang gamit daw po ay sinuot ang mga brick. Pwede niyo rin po interviewin yung bata na naglalaro sa kanya. Pero sa tindi na nabulag agad lang. Eh sinuntok niya daw po dito eh. So hindi niyo pinagamot? Binigyan po namin ng gamot, pinagamot namin siya, bigyan po namin ng gamot. Nainom naman po siya ng gamot. Sabihin mo kung sino yung katulong din ng kainan sa kanya ng labo na kanya. Ay siya rin naman nagsabi na yung sabi po sa akin, eh maganda po sana i-edit ang mga ginawa niya dito. Ito po ang ebidensya po na 2019 lang siya dumating sa amin. Ang sabi ng pamilya niya, 10 years na daw pong nawawala, kaya wala siya 10 years sa amin. Ano po ang promissory note na yung ginawa niya sa amin. Nilalagyan niya ng bulbul ang pagkain namin, kaya alam namin na may something siya. Nilalagyan niya ng bulbul, nilalagyan niya ng regla ang aming pagkain. Pwede po niya tanungin ang manager ng SM station kasi yan, pagtanghali minsan din na pinapadalan ko ng pagkain. Kaya alam niya, nakakain na sana siya, patdanan yung lasa ng pagkain. Kagabi, sabi niya, sukang-suka nga ako, sabi niya na gano'n. Kahit pwede niyo po ituloy sa mag-Flores ng bayan. Pwede niyo po interview, tapos isa siya, sa nakasaksi. Oo, pero kung ganun po, bakit humantong pa sa pisikalan na bakit hindi nyo lang pinaalis kung marami na parang ginagawang masama? Sir, pinapaalis ko. Ayaw talaga umalis, sir, sa totoo. Pinapaalis namin. Marami nakakalam na pinapaalis namin. Tapos, sir, kumbaga, ang ginawa niya pa dito, di pag pinapaalis ko ng ganyan, napasok siya sa akin, nagmamakawat, huwag mo naman na akong paalisin. Ba't ka ako ayaw mong umalis? Sabi ko na ganun. Napunta kami, sir, ng San Jose. Hindi siya illegal detention. Napunta po kami ng San Jose. Nagbabakasyon kami dahil magkapalit kami dito sa San Jose. Doon po kami nagbibits. Ibinababa namin siya dito sa may Concepcion. Sa Concepcion. Tapos pag binababa po namin, ayaw ko magbaba dyan. Bakit ayaw mo magbaba? Dito ang lugar mo. Kaya sabi niya, kapag hindi po na ako magtitinda ng pupuyos, hindi po na ako pinakakain. Imposible ka ako na may ganon, ka ako nang bumaba ka na. Di ayaw ko sa kanila, dito na lang ako sa inyo. Kaya sabi ko nga po sa kanya, may pamilya ka dapat kung ka, dito na lang ako, hindi ko na po ulit yung ginagawa ko. Kaya may promissory note siya. Yan ay perma niya. Na naglalagay siya ng pulbon at pag nanakaw niya sa pintahan. Ano nakalagay dyan sa sulat? Ayan po, basahin niyo po. Kanina po mismo mabasa. Hindi, pabasa mo nga. Basahin mo. Oh. Ako si Silvera Vergara na nangangako po na hindi na maglalagay ng bulbul sa pagkain at hindi na magnanakaw. Totoo po yan. Dahil yung bag niya, pinunod niya ng grocery dito dahil siya ang may hawak ng susi ng tindahan ko. Ganun po yung tiwala na binigay ko sa kanya. Tinuring ko po siyang pamilya. Kung nagkakaganon man siya sa mga kasamahan niya na yun, may kasamaan din siya na sumutok din sa kanya kasi sinabi niya, ate, si ano, sinisilipan ko sa loob ng CR. Tignan niyo sa itsura ng CR namin kumakasilipan. Kaya sinuntok siya. Pinubog din siya ng kasama niya. Sila po nag-aaway-away doon, pero kung sabi kong kami, pamilya namin, dito lang po ako nakaupo maghapon, minamanas na ako, minsan Sino sinisilipan? Sinisilipan daw po ako naliligo sa CR. Inagsutong siya na, Bakit kasi silipan? naliligo daw po nga ako, naninilip daw yung isang boy ko na naliligo ako sa CR. Tignan mo sa kung ano itsura ng CR, paano makasilip, binubog din siya ng kasama niya. Dahil nagsinungaling. Tignan niyo po. Ay, dahil ito.
Kaya napunta kami dito kasi may reklamo sa inyo yung dati yung kasambahay, si LV. Opo. Oh, minamaltrato daw nyo hanggang nabulag, hanggang nagkasugat-sugat, natanggal ang mga ngipin. Minamaltrato nyo ba? Hindi po, hindi namin minamaltrato po yun. Aha. Kasi ang ginawa pa namin po yun, kasi nung ginabong matayo, nilalamin po sa Batangas. Aha. Para ipagamot po. Yun. Para po ipagamot. Pero nabulag daw po kato. Sabi niya po sa amin, may kasamahan niya po na nagpapagod sa kanya. Hindi naman nababangasin sa amin. Nababangat sa amin na may kasamahan daw siya sa kainom. Na? Nagpainom daw siya kainom. Kami kape yata. Ah. Daw nagpainom siya. Oo. Pinainom ng kape kaya nabulag? O yun daw, sabi ko. Siya mismo nang galing naman sa bunganga niya rin po yun. Aha. Pero nung pumasok po sa inyo ay hindi siya bulag. Okay naman po, kaya lang ang problema kay LD kasi medyo may ano yung po sa medyo pagkuhan yung uli na pagkatama. Oho. Kasi kanya bago-bago ba yung sinasabi. Inyo daw siya inahagis, binubugbog, ginali, lahat na ng Hindi po, pangmamaltrato. wala po katutuharan niya kasi po may masisisi doon. Saan po ba siya naging kasambahay? Dito po ba sa tindahan? Lahat sila po magkakasama po, marami sila po dito. Nasaan yung mga CCTV? Meron kayong kopya? Wala na po kasi na kuhan, bago lang kasi yung Ayun. dahil hindi na po yan. Pero may mga tao po makapagkuhan sa kanila, kuhan yung Paano mabubulog yun dahil lang sa kape? ayun hindi rin ko rin alam po kasi layo ba ako sa biyahe. Oo. Wala na nag-iiwa dito sa mga kasama niya. Oo. Yun daw mga anak nyo ay binubugbog din siya. Paano po nung mga paros ng anak ko na sa Batangas po nag-aaral. Oo. Ay yung isa naman, yung lalaki po nandito. Hindi naman po sila, gagalaw. Kasi may sarili naman po silang kwarto. Alam niyo po bang kinasuhan na kayo? Hindi ba yung nabanggit din sa amin po yun, pero sa amin, kung ano yung bugong nano sa amin, ano ang nila namin para patunayan din namin sa sarili namin na walang balita na ito. Hindi niyo sila ginagapos, pinapatulog ng mesa, Wala naman po. sinusubsub sa apoy, sa... Wala. So bakit mabubulag siya ng ganun lang? Hindi po kasi meron po isang tao. Kasi namin din sa akin, kaya pinalayas ko yun nun. Ang ginawa kasi ni B, kinukuha yung mga damit. Pinupunas nun sa mga basahan, ginagawang basahan. Tapos siyempre tumboy siya. Pati yung brief ng mga lalaki po, sinusuot niya. Kaya nagalit yung isang boy namin, sinuntok dito sa kanya, tagbiran. Ayun daw ang sabing... Pero bakit kung may ganun, hindi niyo na lang pinalayas? Hindi niyo Hindi pinalayas? po, as po manalis, pinapalayas po namin yan. Binubuhat pa nga mga kasamahan niyo sa labas po, ayaw talaga. Tumakas na po siya minsan eh. Daw po, Anong daw po? ay hindi naman ang sabi na tumakas na pumunta sa aquat, sabi namin ni Kapitan, ihatid ko Oo. sa kanilang kwan dito sa may papuntang Concepcion. Oo. Ayaw nung ihatid ko, ayaw niya po. Ayaw niyang pahatid. Ayaw niya po pahatid. Gusto niya daw dito. Kasi nakakakain naman daw ng maayos. Yun naman ang sabi niya po. Hindi nga daw po niyo pinapakain dito eh. Ay, hindi po. So daming pagkain po dito, siguro kami maniwala rin na hindi pinapakain siya. Bakit po siya gugusting bumalik sa inyo? Sinasaktan niyo nga daw po. Kasi nawa rin na wala po narinig ko yung sabi pati mga bata. Anong pinalaman ng mga bata dyan? Hindi naman sila nagdali. Nasaan yung ano? Mama, So dadalhin niyo dapat siya sa Batangas para dinala ipagamot? namin po doon. Dinala namin po doon. Saan? Doon sa Batangas po. Para? Para ipagamot lang yung mata niya. Kailan niyo po dinala? Parang may kuya ka doon. May. 34, 6. 60. Pero sa bahay po sa apartment po ng anak niyo dinala eh. Opo. Para may papagamot na po siya. Pinagamot niyo po ba? Si Juan, pinag-iipon pa pakalipat na lang pagamot sa mata niya. Hindi naman yan bigla po niya. Kasi sinasabi namin doon sa katulong na dadalhin naman siya sa pagpapacheck-up lang. Na wala man ba kung talagang resulta yung kanyang mata. Sige. Okay po, salamat po. Sir, bakit po kung talagang hindi na maganda kalagayan dito, bakit hindi nila inihatid sa pamilya? Eh kasi tayo sir,
Sinitay ko pa sa banyan, ayaw talaga. Tama. Kaya nung ginawa namin, hinatid lang namin sa Batangas, hindi niya naman sinasabi na may kamag-anak siya doon kung masama kaming tao. Alam naman pala na may kamag-anak niya, hindi niya naman nagsabi, hinatid na lang sana namin doon. Hindi nyo hinahanap ang mga kamag-anak kung saan talaga? Hindi niya po sinasabi man kung saan ang kamag-anak. Kung saan gusto niya rin the boarding house. May pagamot lang siya, yun naman ang sinasabi. Pag minsan tumatawag kay ate niya, papadala siya ng pera. Bakit po sa palagay nyo gagawa siya ng mga kwento-kwento? Yun lang hindi ko po alam. Kung ano yung kwento at mga kasamaan ko dito, kung anong sinasabi nila, at yung masusunod po. Take them to the court and let's just see kung ubra ang kasinungalingan nila. Gather all medical prescription and authorities log documentation. Keep in mind, God is watching 24/7 and doesn't play at all. Evilness deserves no mercy and bad or good karma is always on its fitness. Salamat. Akala ko sa ibang bansa lang inaapi ang mga katulong. Masakit sa dibdib ko sa sariling kababayan ay minamaltrato. Baka magmana rin ang mga anak sa magulang sa kasamaan.